Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga brutal na gawa ng isang miyembro ng mafia na naghihiganti sa dalawang indibidwal na itinuturing niyang mga traidor. Sa gitna nito, isang lihim na magnanakaw ang pumasok sa punong tanggapan ng mafia at matagumpay na nagnakaw ng milyon-milyong dolyar. Habang nagmamadaling nagtangka ang magnanakaw na tumakas sakay ng kanyang sasakyan, hindi inaasahang nabangga siya ng sasakyan ng isang miyembro ng mafia, na nagbunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang magnanakaw ay walang iba kundi si John, na kilala bilang isang pinakamagaling na magnanakaw. Nang malaman niya na ang kanyang sasakyan ay hindi na gumagana, sinamantala ni John ang pagkakataong nakawin ang sasakyan ng miyembro ng mafia, na kilala natin bilang si Rahul. Isang matinding habulan ang naganap sa pagitan ni John at ng iba pang miyembro ng mafia, na naglantad sa pagkakasangkot ni Rahul. Determinado na makatakas, nagawa ni John na makatakas mula sa humahabol na kalaban gamit ang kotse ni Rahul. Habang tumatakas, nakatanggap si John ng voicemail mula sa kanyang kaibigan na nagpapaalam sa kanya na susunduin siya sa airport sa susunod na araw sa alas 7 ng umaga. Ito ay nagiging maliwanag na pagkatapos ng matagumpay na pagnanakaw sa mafia, plano ni John na tumakas sa ibang bansa, na naghahanap ng kanlungan mula sa nalalapit na panganib. Dahil sa kanyang nasugatan na kamay, si John ay naghanap ng tela upang pigilan ang pagdurugo. Tiningnan niya ang trunk ng kotse, ngunit nagulat siya nang matuklasan niya ang isang buntis na babae na nagngangalang Mia Khalifa na nagtatago sa loob. Nalilito, nagtanong si John kung bakit nagtatago si Mia sa trunk, at inihayag niya na sinusubukan niyang tumakas kasama si Rahul. Ipinaliwanag ni Mia na siya ay nagtago sa kotse ni Rahul, na hindi sinasadyang ninakaw ni John. Ibinunyag pa niya na siya ang asawa ni Temple, ang mismong boss ng mafia na ninakawan ni John ng milyon-milyong dolyar. Nagulat sa paghahayag na ito, dali-daling inalis ni John ang mga gamit ni Mia sa kotse at nagmamadaling umalis, hindi pinansin ang mga pakiusap ni Mia na sumama sa kanya dahil ayaw na niyang sumama pa kay Temple. Matapos ipaalam ni John kay Mia ang tungkol sa pagsundo sa airport ng alas 7 ng umaga, at ubilis siyang pumayag na isama siya, sa takot na baka isumbong siya nito kay Temple. Narinig pala ni Mia kanina ang voicemail mula sa kaibigan ni John na nagkukumpirma sa oras ng pagsundo sa airport. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni John si Mia tungkol sa kanyang mga dahilan kung bakit niya gustong tumakas sa kanyang asawa. Ipinahayag ni Mia ang kanyang pagkabigo, dahil sa araw-araw na pagpatay na ginawa ni Temple, at ibinahagi ang kanyang planong tumakas sa ibang bansa upang muling makasama ang kanyang mga magulang. Samantala, si Rahul, na noong una ay gustong iligtas si Mia, ay pinahihirapan ngayon ng mga tauhan ni Temple, nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nagnakaw sa kanila at kumuha sa asawa ni Temple. Sinabi ni Rahul na siya ay pinilit ni Mia ngunit nananatiling wala siyang alam sa mga ninakaw na pera. Hindi nagtagal, dumating sa eksena ang mabigat na mafia boss na si Temple. Lumapit si Temple kay Rahul at walang awang pinatay ang isa sa sarili niyang mga tauhan na inaatasang bantayan ang kanilang pera. Hinihiling niyang malaman ang kinaroroonan ng kanyang asawa at kung bakit siya pinagtaksilin ni Rahul. Bilang tugon, sinabi ni Rahul na kumikilos siya sa ilalim ng utos ni Mia at humihingi ng tawad kay Temple. Nagbibigay si Rahul ng isang piraso ng papel na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang motel kung saan planong manatili ni Mia bago umalis ng bansa. Galit na galit, sadistang binugbog ni Temple si Rahul hanggang mamatay at inutusan ang kanyang mga tauhan na ipadala ang kanilang regular na assassin, na si French sa nabanggit na hotel. Agad na tiniyak ni French kay Temple na mahuhuli niya si Mia at mabilis na tinapos ang tawag. Sa pagmamadali, pinatay ni French ang mga taong naruroon sa paligid ng pangyayari, na lingid sa kanyang kaalaman, ay mga karibal sa negosyo ni Temple. Lumipat ang eksena kina John at Mia, kung saan nagtanong si John tungkol sa kanilang destinasyon. Ipinaalam sa kanya ni Mia na papunta sila sa isang motel kung saan sasalubungin siya ng kaibigan ni Rahul at magpapadali sa kanyang pagtakas sa ibang bansa. Nagtataka, nagtanong si John kung pamilyar ba si Mia sa taong susundo sa kanya sa motel, na inamin nitong hindi pa niya ito nakikilala. Gayunpaman, tiwala si Mia na hindi siya ipagkanulo ni Rahul. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni John ang isang pasa sa leeg ni Mia, tanda ng mapang-abusong pagtrato ni Temple sa kanya. Napag-alaman na si John ay isang dating opisyal ng Special Forces na tinanggal sa serbisyo ng gobyerno nang hindi malaman kung ano ang dahilan. Di nagtagal pagkatapos na marating nina John at Mia ang itinalagang motel, lalong nag-alala si John para sa kaligtasan ni Mia.
Nag-aalala siya na ang taong makikilala ni Mia ay walang alam sa kanya, ngunit iginiit ni Mia na ito na lang ang pagkakataon niyang makatakas mula kay Temple. Agad na pumasok si Mia sa assigned room, habang si John ay maingat na nawala sa motel area. Matapos ang mahabang paghihintay, dumating si French na pinatay na ang kaibigan ni Rahul, na susundo sana kay Mia. Tinanong ni French si Mia tungkol sa kinaroroonan ng taong nagnakaw sa pera ni Temple. Biglang bumalik si John, at sumiklab ang matinding labanan sa pagitan niya at ni French. Sa kalaunan, nagpa siya si John na umalis, alam niyang hindi mangangahas si French na saktan si Mia. Kumuha si French ng mataas na baril at brutal na binaril si John nang makorner siya. Gayunpaman, pagkatapos ay ipinahayag na si Mia ay nanatili upang protektahan si John. Hindi nagtagal, dumating si Temple sa pinangyarihan kasama ang kanyang mga tauhan, hinihiling na bumalik si Mia sa kanya. Siya ay tumanggi, sawa na sa kanyang mga brutal na paraan. Sa isang mapangahas na hakbang, inatake ni John si Temple at ang kanyang mga tauhan, na nagpapahintulot sa kanya at si Mia na makatakas. Nagpatuloy ang paghabol sa walang humpay na paghabol ni French kay John. Akmang babarilin na sana ni French si John, ngunit hinaharangan ni Mia si John. Hindi napigilan, sinadyang binundol ni French ang kanyang sasakyan sa sasakyan ni John, na humantong sa isa pang matinding paghaharap ni John at French. Sa huli, nagawa ni John na madaig si French na naging dahilan upang tumilapon siya sa sasakyan. Hindi nagtagal, dumating si Temple at ang kanyang mga tauhan sa pinangyarihan. Sa mabilis na pag-iisip, sinamantala ni John ang pagkakataon at dinala si Mia patungo sa nasirang kotse ni French dahil ang kanyang sariling sasakyan ay nasa matinding pinsala. Sa halip na tumakas, pinili ni John na harapin si Temple at ang kanyang mga tauhan, gamit ang automatikong sandata ni French para makaganti. Matapos sirain ang sasakyan ni Temple at maubos ang mga bala sa armas, sabay-sabay na tumakas sina John at Mia. Bakas sa mukha ni Temple ang matinding galit niya kay John, at sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Temple na hikayatin siya na hayaang makatakas si Mia dahil ayaw na nitong makasama siya. Si Temple, gayunpaman, ay nagpahayag na hindi niya hahayaan na mabuhay si John kung may masamang mangyayari sa kanyang anak kung isisilang na ito, na pinapatawan ang kanyang sariling mga tauhan sa pisikal na kaparusahan para sa kanilang kawalang galang na opinyon. Bilang tugon, inutusan ni Temple ang isa sa kanyang mga tauhan na kumuha ng mga asasin para hulihin si Mia at John. Samantala, sina Mia at John, na naglakbay ng malayo, ay nagpa siya na humingi ng tulong medikal sa isang klinik dahil sa pagdurugo ng matris ni Mia. Kasunod ng pagsusuri ng doktor, na tiniyak sa kanila na maayos ang pag-unlad ng pagbubuntis ngunit si Mia ay pagod at kulang sa sustansya dahil sa hindi nakakain o nakainom ng kahit ano mula umaga, nagkusa si John na lumabas sandali at maghanap ng pagkain para kay Mia. Bago umalis, ligtas niyang inimbak ang kanyang pera sa isang kahon na bakal sa isang silid. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik na may dalang pagkain, naramdaman ni John na may mali, napansin niya ang isang kahina-hinalang nakaparada na kotse. Bigla siyang inatake. Nang magkamalay si John, natuklasan niya na siya, si Mia, at ang doktor ay nakatali. Ito ay naging maliwanag na ang mga umaatake ay ang mga binayaran na asasin na ipinadala ni Temple. Napag-alaman nila na ninakaw ni John ang pera ni Temple, at naging interesado ang mga asasin na makuha ang mga ninakaw na pera. Hiniling nila na ibunyag ni John ang lokasyon ng pera, ngunit pinili ni John na manatiling tahimik, tumangging ibunyag ang kinaroroonan nito. Samantala, makikita natin na nakaligtas si French. Habang naghahanda siyang umalis, inalok siya ng 2 pulis na nagpapatrolya na sumama sa kanila. Ngunit dahil hindi pa natapos ang kanyang misyon, kaya pinatay ni French ang mga pulis at ninakaw ang kanilang sasakyan. Pagbalik kay John, ini-interrogate pa siya ng mga asasin na umabot sa pagbaril sa inosenteng doktor para takutin siya. Sa wakas, isiniwalat ni John na ang pera ay itinago sa isang safe malapit sa reception. Nang makakita ng pagkakataon, gumamit si John ng nail clipper para palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkatali at mabilis na pinatay ang isa sa mga asasin sa kanyang harapan. Matapos palayain si Mia, nagpatuloy si John sa pagkuha ng pera. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga asasin ay nakatakas na nagdulot ng habulan sa pagitan nila. Bagamat matagumpay na nabaril ni John ang asasin, kahit papaano ay nakaligtas siya at nagpatuloy sa pagtakas sa pamamagitan ng pagsakay sa dumadaang sasakyan.
Gayunpaman, napatunayang nakamamatay ang sugat na natamo ng asasin, dahilan upang biglang huminto ang ninakaw niyang sasakyan. Lumipat ang eksena kay Mia, na naghahanda para tumakas. Ngunit bigla niyang nakaharap ang isa sa mga tauhan ni Temple. Sa kabila ng matinding pakikibaka, nagawa ni Mia na palayasin siya at tumakbo para makatakas. Gayunpaman, sa huli ay nahuli siya. Si John, na bagong dating lang sa pinangyarihan, ay napilitang sumuko dahil nauubusan na ng bala ang kanyang baril. Di nagtagal, dumating ang dalawang pulis na nagtatangkang makialam at pigilan si Temple at ang kanyang mga tauhan, na humantong sa isang brutal na labanan. Di nagtagal, dumating ang isa pang sasakyan ng pulis, ngunit sa kanilang pagtataka, si French ang lumabas sa sasakyan ng pulis. Mabilis na sumakay si John sa kotse, bagamat binaril siya ng isa sa mga tauhan ni Temple. Sa kabila ng pinsala, nagawang makatakas sina John at Mia. Habang nasa kalsada, muling nakipag-ugnayan si John sa kanyang kaibigan, sa pagkakataong ito ay sinabihan niya ang kanyang kaibigan na sunduin sila malapit sa isang lokasyon ng imbakan. Sa takdang oras, dumating sina John at Mia sa itinakdang lugar. Naging maliwanag na may ibang plano si John. Inutusan niya si Mia na kunin ang kanyang sasakyan at magtungo sa Hilaga, kung saan sasalubungin siya ng kaibigan ni John. Nag-aatubili, sa una ay tumanggi si Mia, iginiit na manatili siya kay John. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni John na magiging maayos ang lahat, tiniyak sa kanya na mananatili siya sa likod upang harapin ang grupo ni Temple. Nang makaalis si Mia, patuloy silang hinahabol ng grupo ni Temple nang walang humpay. Gumawa si John ng diskarte para maakit ang grupo ni Temple sa isang ambush. Habang nagtatago, sinubukan ni John na makipag-ayos kay Temple, na nag-aalok na ibalik ang ninakaw na pera kapalit ng kanilang kalayaan. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Temple ang alok ni John. Nang mapansin niya ang sasakyan ni Mia na patungo sa Hilaga, napagtanto ni Temple na matagumpay na nailihis ni John ang kanilang atensyon. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na sumama sa paghabol kay Mia habang ang iba ay inutusang patayin si John nang walang pagkaantala. Pagkaalis ni Temple, walang humpay na tinugis ng kanyang mga tauhan si John. Sa kalaunan ay nahanap nila siya at nagpaputok, ngunit nagawa ni John na iwasan ang kanilang mga bala. Sa isang malupit na hakbang, natalo ni John ang mga tauhan ni Temple, na humantong sa kanilang pagkamatay, na tanging si French na lang ang natitira. Hinamon ni French si John sa isang kamay sa kamay na tunggalian, at pagkatapos ng isang matinding laban, si John ay nanalo, na tinalo si French. Samantala, si Mia ay patuloy na sumigaw sa kaibigan ni John na ihinto ang eroplano upang siya ay mailigtas. Gayunpaman, tumanggi ang kaibigan ni John na lumapag doon dahil sa patuloy na panganib sa lupa. Nagulat si Mia nang sumulpat si Temple at isa niyang tauhan sa likuran niya. Dahil sa ginawa ni Mia na tumakas sa kanya, gumawa si Temple ng plano para patayin siya at ang hindi pa isinisilang na bata. Nang gagawin na ni Temple ang kanyang karumal-dumal na gawa, dumating si John, na namagitan upang iligtas si Mia. Sa nangyaring kaguluhan, nagpaputok ang mga tauhan ni Temple, dahilan para mapahinto ang sasakyan ni John. Gayunpaman, sa pag-inspeksyon sa sasakyan, natuklasan nila na si John ay misteryosong nawala. Biglang sumulpat si John mula sa likuran at inalis ang isa sa mga natitirang tauhan ni Temple. Nang walang matatakasan, si Temple ay gumagawa ng kakaibang hakbang. Tinutukan niya ng baril si Mia, tinangka itong gamitin bilang hostage laban kay John. Bilang tugon, hinamon ni John si Temple sa isang tunggalian, na mariing sinabi na si Temple ay hindi karapat-dapat na maging isang ama. Dahil sa mga pang-iinsulto ni John sa kanyang pagkalalaki, sa wakas ay pumayag si Temple na harapin si John sa isang tunggalian. Si John, na nasangkot sa ilang matinding labanan, ay tila napapagod na laban kay Temple. Samantala, hinarap ni Mia ang isang biglaang pag-atake mula sa nakaligtas na tauhan ni Temple. Nang tila malapit nang mamatay si Mia, nakuha niya ang kalapit na baril at binaril ang tauhan ni Temple sa ulo. Humarap kay Temple nang walang pag-aalinlangan, mabilis na nagpaputok si Mia ng isang nakamamatay na bala, na nagtapos sa kanyang buhay. Nang matapos ang pagsubok, agad na nakipag-ugnayan si John sa kanyang kaibigan, na hinimok siyang e-landing ang eroplano. Ipinahayag ni John kay Mia na nalaman niya ang tungkol sa malaking yaman ni Temple na nakaimbak sa kanyang bahay at nagplanong agawin ang kontrol sa imperyo ng negosyo ni Temple. Samantala, magpapatuloy pa rin si Mia upang makipagkita sa kanyang mga magulang gaya ng plano.
Gayunpaman, nangako si Mia na pagkatapos niyang manganak babalik siya upang manirahan kasama si John. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.